May espesyal akong panauhin ngayon at excited akong ibahagi ang panayam na ito. Ang aking susunod na panauhin ay si Professor Vali Nasser. Galing siya sa Johns Hopkins University at dalubhasa sa mga pag-aaral sa gitnang silangan at kasaysayan ng Islam. Siya rin ay may akda ng mahalagang aklat na Iran's Grand Strategy, A Political History, na inilatala noong Mayo 2025. Professor, maligayang pagdating sa palabas. Masaya ako makasama kayo. Salamat. Professor Nasser, kung titingnan ng mas malawakan at hindi lang sa balita o politika, napahina ba talaga ng Estados Unidos at Israel ang Iran sa digmaan o hindi sinasadyang mas napalakas pa nila ito? Sa ilang paraan, oo. Mas napalakas nila ito. Malaki talagang epekto ng pambubomba sa ekonomiya ng Iran at maraming industriya ang nawasak. Tinataya ng Iran na umabot sa $300 bilyong ang halaga ng pinsala sa kanilang ekonomiya na noon pa man ay hirap na bago pa magsimula ang digmaan. Sobrang sama ng kalagayan na, sa katunayan, nagkaroon ng malaking pag-aaklas sa Iran noong Enero bago magsimula ang digmaan, na kinailangan pang supilin ng gobyerno sa marahas na paraan para lang mapigilan ito. Pero pinatibay nito ang Iran sa paraang una sa lahat, ang parehong populasyon na nag-alsa noong Enero para pabagsakin ang Islamic Republic. Akala ng Israel at Amerika, sasali at tutulong ang mga tao sa laban para manalo sila. Pero nagkaisa ang mamamayan sa ilalim ng kanilang bandila. Naging makabayan ang tugon nila at tinuring itong digmaan laban sa Iran, hindi laban sa gobyerno. Kaya't ang sitwasyon sa loob ng Iran ay naging mas matatag na pabor sa Islamic Republic. Pangalawa, nabigo ang US at Israel sa kanilang mga layunin sa digmaan. Gusto nilang pabagsakin ang Islamic Republic, alisin ito sa kapangyarihan, at magluklok ng bagong rehimen sa Iran. Naisip ni Pangulong Trump na matutulad ang Iran sa Venezuela. Ang Israel ay may pangitay na tuluyan alisin sa kalkulasyon ang pangunahing kalaban nito sa gitnang silangan sa panahon na pinapalakas ng Israel ang sarili nitong dominasyon sa rehiyon. Nabigo sila. Pinatunayan ng Islamikong Republika ang katatagan kahit napatay ang kanilang pinakamataas na pinuno, mga komandante, at sa kabila ng matitinding pambubomba. Hindi ito bumagsak at pagkatapos ay gumantito sa mga paraang ikinagulat ng Estados Unidos. Dahil dito, inatake ang mga base ng US sa gitnang silangan. Inatake nito ang pandaigdigang ekonomiya sa pamamagitan ng pagsasara ng Strait of Hormuz at paglalagay ng presyon sa mga pamilihan ng langis. At pinilit nito ang Estados Unidos, ang GLO, ang pandaigdigang superpower at Israel na siyang pinakamakapangyarihang militar sa gitnang silangan sa isang pagkakatigil o stalemate. Kaya para itong pumasok kasi isang boxing ring at alam mong iniisip ng kalaban mo, patutumbahin ko agad ang taong ito sa unang round. Nasa round 2 ka na ngayon. Nakatayo pa rin ang taong yon at patuloy kang sinusuntok. Hindi na rin gumagana ang estrateya mo sa ring. Minsan kinukumpara ko ito sa laban ni Muhammad Ali at George Foreman para sa mga nakakaalala. Alam mo, kaya ng Iran tiisin ang mga suntok, pero nasa round 15 ka na ngayon. Kahit sabi ni Pangulong Trump na winasak nila ang maraming bagay sa Iran, hindi niya talaga napanalo ang bigmaan. Pwede niyang angkinin ang tagumpay, pero andyan pa rin ang kalaban. Sa totoo, napilitan pa nga ng kalaban ng Estados Unidos na makipag-usap para tapusin ang digmaan. Hindi ito katulad ng pagkikita ni Emperador Hirohito at General MacArthur. Alam mo yon? Para pumirma ng kasunduan ng pagsuko. Sa madaling salita, sinasabi ng Iran na, aalisin ko lang ang kontrol ko sa Strait of Hormuz kung aalisin mo ang blockade mo at ibabalik mo ang ilan sa mga nakapirming ari-arian ko. Kung ayaw mong gawin yon, okay lang sa akin na bumalik sa digmaan. Na ayaw ng Estados Unidos sa maraming dahilan. Kaya oo, nanalo ang Iran hindi lang dahil nakaligtas ito, kundi iginiit din ito ang posisyon nito. At sa katunayan, kahit naggalit na galit ang mga kapitbahay nitong mga bansang Arabo sa Golpo, sa Iran, dahil sa sobrang pinsalang ginawa nito sa kanilang ekonomiya at sa pag-atake sa kanila, napipilitan din silang harapin ang bagong realidad na hindi sila ipinagtanggol o hindi kayang ipagtanggol ng Estados Unidos at kailangan nilang magkaroon ng ibang paraan ng pakikitungo sa Iran. At itong uri ng modelo na meron sila noon. Kaya ng Amerika, Israel at mga Gulf na bansang may base militar ng Amerika, napigilan ng Iran na parang nasa likod ng dakilang pader ng China. Habang nagninegosyo ka sa Gulf at nagkukunwaring wala ka sa gitnang silangan,
hindi yun gagana. Tama. Kaya kung ano man ang ibig sabihin ng kapayapaan sa Gulf, na talagang umaasa akong babalik, kailangan itong ibase sa ibang uri ng relasyon at mga palagay. At tagumpay yon para sa Iran dahil matagal nang gusto ng Iran na mawala ang dakilang pader ng China para makapagkalakalan ito at hindi harapin ang 16 na base militar ng Amerika na nakatutok dito. At kaya nagawa nitong baguhin ang maraming realidad sa Gulf. At muli, para sa isang bansang dehado na mapilit ang harapin ng rehiyon at ng Estados Unidos ang isang bagong realidad, maituturing na isang uri ng tagumpay yon. Oh, napakagandang sagot yan. Isa rin sa matagal mong ipinaglalaban ay ang maling pagkaunawa ng Washington sa Iran. Ano ang malaking hindi pagkakaintindihan ng mga tagapagtakda ng patakaran ng Amerika tungkol sa pananaw ng Tehran sa mundo? Walang embahad ng US sa Tehran, kaya walang direktang diplomatikong ulat. Bihira ring makipagkita ang mga opisyal ng Amerika sa mga Iranian. Halagang bihira, parang sa Islamabad sa pagitan. Pangalawang Pangulo. Vance at mga opisyal ng Iran o sa pagitan ni Steve Witkoff at ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran. Ito ay bihira, kaya hindi nila ganap na naunawaan ng Iran na may napakakomplikadong estruktura ng politika. Hindi ito gaya ng mga bansang Arabo na alam agad kung sino ang pinuno, tulad ni Mohammed bin Salman o Emir ng Qatar o Pangulong Sisi. Maraming sentro ng kapangyarihan sa Iran na may iba't ibang pananaw at hindi natin alam kung paano sila nagkakompetensya. Paano sila nagsasapawan? Sino ang mas makapangyarihan? Totoo bang may kompetisyon sa kapangyarihan? Tila may katumbas itong Ingles, parang Byzantine court. Kaya malabo ito sa amin. Pangalawa, nasanay tayong tingnan ng Iran sa makitid na pananaw gamit lang ilang lente na lalo pang nagpalihis ng ating atensyon sa digmaang ito. Isahin na ito ay isang theokrasya. Ang mga taong ito ay malalabo ang pag-iisip na relihiyosong ideologo. Sabi nga ni Sekretaryo Rubio na apokaliptiko sila. Parang kinakausap niya sila na para bang sila ay walang dahilan, irrational. Hindi nito ipinaliliwanag kung paano nila nilabanan ng Estados Unidos at ipinapakita lang na sila'y mapagkalkula, teknokratiko at may kakayahan. Alam mo, hindi ito ang nakikita mo. Ibig kong sabihin, kung titingnan mo ang mga video meme na inilalabas ng Iran, yung mga Lego meme na nakita na ng marami, hindi ito tugma sa mga taong masasabi mong ideological na parang katapusan ng mundo. Alam mo yon, ganung klase ng tao. Pangalawa, nakikita na natin ang Iran sa napakakitid na paraan bilang isang maliit na grupo ng mga tao sa gobyerno na humaharap sa isang galit na publiko sa Iran. Kaya parang napakasimple lang. Masamang gobyerno na siguro ay wala pang ilang libong tao at 89 na pong milyong galit na Iranian. At masyado rin payak ang pananaw na yan. Kaya kung mali ang mga palagay o imahe mo tungkol sa kalaban mo, siguradong magkakamali ka. Kung hindi mo talaga nauunawaan kung ano ang mga lakas at kahinaan nila at kung paano nila nakikita ang mundo at paano sila mag-isip, tiyak na may isip mo, tulad ng ginawa ni Pangulong Trump, na mawawala agad sa kapangyarihan ang mga taong ito sa loob ng 5 araw. Kailangan lang ng tulak o iniisip mong wala silang lohika o rason. Oh, napakagandang sagot niyan. Maraming pagkakamali sa patakarang palabas ng US ay dahil sa hindi pag-unawa sa kabilang panig. At alam mo, kitang-kita natin yan, gaya na nabanggit mo kanina, inakala ni Trump na magiging parang Venezuela ito, 'di ba? Papasok agad, alam mo yon, posibleng manalo sa digmaan sa loob ng 5 araw, lalabas na panalo. Sa palagay ko, hindi inakala ng Estados Unidos o ni Trump na darating tayo sa ganitong punto na yung kalagitnaan ng hunyo. Ang tanong ko, Professor, alam mo, ang libro mo ay pinamagatang Ang Malaking Estratehiya ng Iran. At kung titingnan natin kung nasaan tayo ngayon, ang mga leader ba sa Tehran, iniisip ba nila na, alam mo, may posibilidad na magkakaroon ng pagbabago sa hinaharap? Isa lang ba itong bagong yugto ng mas mahabang pakikibaka? Para sa akin, iniisip nila na isa lang itong yugto. Alam mo, simula nang mabuo ang Islamikong Republika matapos ang revolusyon, noong 1979, halos 47 taon na. Parang ang tanging layunin nito ay protektahan ng sarili laban sa Estados Unidos. Nakakaiba. Pero may sariling pananaw ang mga bansa. Ang revolusyon mismo ay hindi lang tungkol sa pagdadala ng Iran sa ilalim ng bandila ng Islam o, alam mo, katarungang panlipunan at iba pa. Ito rin sa isipan ng mga nagsagawa nito
ay isang gawa ng kalayaan. Sa ganung diwa, katulad ng American Revolution na nakamit ang kalayaan, iniisip ng mga revolusyonaryo na ang Iran sa ilalim ng Shah ay parang kolonya ng Amerika. Pinalaya nila ang Iran mula sa kontrol ng Amerika. Pagkatapos, inisip na hinding-hindi tatanggapin ng Amerika ang pagkawala ng Iran at susubukan nilang ibalik ang kanilang kapangyarihan doon. Kaya ang dating kataas-taasang pinuno na pinatay ng Israel na namuno sa Iran na mahigit 36 na taon ay matibay ang paniniwala na ang tanging layunin ng Amerika ay muling sakupin ng Iran. Gawing kolonya ito tulad nung panahon ng Shah. Kaya kailangan lumaban ang Iran. Kailangan lumaban anuman ang halaga. Kahit pa mabibigat na sanksyon, kahit pa digmaan, anuman ang kailangan malampasan nila ito. Malaki ang naging kapalit nito sa Iran. Napailalim sila sa parusa at maraming Iranian ang hindi na naniniwala rito. Pero ang ganitong pananaw ay parang nakatanim na sa DNA ng Estado sa Iran. At ang dalawang digmaan na pinasimulan ng Israel at US laban sa Iran noong Hunyo ng 2025 at itong digmaan na nagsimula noong Pebrero ay lalo lang nagpatibay nito sa kanilang isipan. Sa isang banda na. Alam mo, hayaan mong bigyan kita ng halimbawa, Cyrus. Halimbawa, kung iisipin mo ang China, mula nang umupo sa kapangyarihan si Mao sa China, si Mao, bukod sa komunismo, isa sa mga ideya ng rebolusyong komunista sa China ay ang pagpapalaya ng China mula sa kolonyalismo. Iyon ang kanilang tagumpay. Ang malayang China nakatayo sa sariling paa. Hanggang ngayon, kahit nagbago na ang China mula komunismo sa kapitalismo, tinitingnan pa rin ito ang kanluran bilang nagnanais sakupin at apihin ito. Ngayon, ibang-ibang estratehiyang pinili ng China. Tahimik lang ang China at hindi nagsalita hanggang sa naging makapangyarihan ito sa ekonomiya. Ang mga Iranian ay hindi gumamit o nagpatibay ng ganitong uri ng estratehiya. Nasa politikal na DNA ng China ang hindi pagtitiwala sa kanluran, na palaging pinaniniwala ang gustong pigilan, supilin at kontrolin sila. Ito ay nakatanim na rin ngayon sa pag-iisip ng Islamikong Republika. Kaya oo, tinatanggap nilang MOU. Tinatanggap nilang tigil putukan. Gusto nilang matapos ang digmaan. Gusto pa nilang makapagkalakal at kumita ng mas malaki. Gusto nilang pabayaan na lang sila kung maaari. Pero hindi rin nila iniisip na tapos na ang Amerika rito. Una, hindi sila naniniwalang na wala ang layunin ng Amerika na pasukuin ang Iran. Pangalawa, iniisip nila na dahil maaring makita ng Amerika na ang pagtatapos ng digmaang ito ay hindi umabot sa inaasahan, na ito ay isang kabiguan, hindi kailanman papayagan ng Amerika ang isang kabiguan. At nakikita na natin sa Washington, maraming pagtutulak mula sa mga neoconservative na, alam mo na, hindi, kailangan mong tapusin ang trabaho. Napakasama ng MOU na ito. Maniniwala ang mga Iranian na hindi tatanggap ng kasunduan ng Israel dahil nais ng Israel na wasakin ng Iran at ayaw ito ng kapayapaan. Kaya iniisip ng mga Iranian na, ayos, may MOU kayo. Sige, pero huwag kayong magpakakampante. Maaring bumalik ang US laban sa inyo. Ang ganda ng sinabi mo. Gusto kong dumiretso sa pinakamahalagang tanong na tingin ko ay mahalaga para sa maraming Amerikano at naririnig sa media ngayon. Tungkol ito sa nuclear na ambisyon ng Iran. Alam mo, dati marami ang nagsasabing ang pressure ng militar ang pipigil sa nuclear na ambisyon ng Iran. Pero ang tanong ko sa'yo, mas malamang ba o mas hindi malamang na ituloy ng Iran ang pagkakaroon ng nuclear na panangga sa yugtong ito? Alam mo, sa loob ng 20 taon mula 2003 hanggang sabihin na nating 2025, nang sumiklab ang unang digmaan, sinunod ng Iran ang isang kakaibang doktrinang nuklear na nagsasabing gusto nila ng programang nuklear pero ayaw nila ng bombang nuklear. At magkakaroon sila ng lantad na programa, handa silang makipagnegosasyon tungkol dito at bukas ito sa inspeksyon. Hindi nila ginaya ang India, Pakistan, Israel o North Korea na palihim nag-ipon ng bomba at saka biglang inanunsyo gamit ang mushroom cloud. At sinikap talaga nila ng 20 taon na kumbinsihin ang pandaigdigang komunidad na ang kanilang programa ay para sa sibilyang layunin, hindi para sa militar na layunin. At sa katunayan, sa ilalim ng administrasyon ni Obama, napatunayan nilang handa silang makipagnegosasyon na ibalik ito kapalit ng mga ekonomikong konsesyon. Pero nabigo sila sa pagsisikap na yon. Sa madaling salita, hindi kailanman naniwala ang kanluran na ang kanilang layunin ay sibilyan.
Nagumatras si Pangulong Trump sa kasunduang nuklear. Hiniling niyang wala dapat kahit anong programang nuklear ang Iran. Ngayon palagi ko iniisip ng mga Iranian na nabigom 20 taon dahil puro parusa at digmaan lang ang dinulot ng kanilang estratehiya. Wala itong naibigay na iba pa sa Iran. Hindi nito nabigyan ng bomba ang Iran. Hindi nito nabigyan ng panakot ang Iran. Hindi nito nabigyan ng proteksyon ang Iran. Wala itong naibigay sa Iran, kundi mas maraming parusa at paghihirap. At sa huli, 2 digmaan. Kaya ngayon, may grupo sa Iran na humihiling na dapat umalis ang Iran sa lahat ng pandaigdigang kasunduan na nilagdaan nito tungkol sa isyu ng nuklear at dapat na lang magtungo sa pagkakaroon ng nuklear na panakot. Pero wala pang desisyon ang pamunuan. Ang nangyari lang ay mas bukas na itong pinag-uusapan ngayon sa parlamento, sa social media, at sa mga may impluwensyang tagagawa ng opinyon. Pero sa tingin ko, bukas pa rin ang Iran sa pakikipagnegosasyon tungkol sa kanilang nuclear program kung seryoso ang US. Bukas pa rin ito para pag-usapan. Iba-iba na ang kondisyon, maaring mas maganda o mas malala kaysa dating kasunduan sa nuclear, pero pwede pa rin pag-usapan. Kung nais talagang gumawa ng Iran ng nuclear bomb, hindi rin yun ganun kadali dahil matagal pa bago nila magawa yon. Oo, malayo na ang narating nila pero hindi pa sila doon. Kaya oo, maaring sa loob ng 6 na buwan o 6 na linggo, ano man ang maisip mong bilang, maari na silang magkaroon ng sapat na fissile material para makagawa ng bomba. Pero ang mismong paggawa at paglulunsad ng bomba ay mangangailangan pa ng 2 o 3 taon. Baka higit pa. Hindi ibig sabihin na may sangkap ka na ng bomba. Handa na itong gamitin agad. Kaya pero mula ngayon, hanggang sa makakuha sila ng 20 o 30 bomba, dahil hindi sapat ang isa lang, siya ka lang magkakaroon ng tunay na nuclear deterrence. Hanggang makabuo ng 20 o 30 bomba, magiging lubang vulnerable ang bansa sa digmaan kung madiskubre ang ginagawa nila. Kaya matapos ng 20 taon, hindi sila palihim gumawa ng bomba gaya ng Hilagang Korea, Pakistan, India at Israel. Kaya ngayon, nakatutok ang mata ng mundo sa kanila para bantayan ang bawat kilos. Alam rin nila na ang sistema nila ay na-infiltrate ng Israeli intelligence, CIA, British at iba pa. Kahit sa isang makatuwirang antas, hindi ito isang madaling desisyon na gawin. Ano ang kapalit ng landas na yon? Mas maraming parusa at digmaan ba? Kakayanin ba nilang mabuhay sa gitna ng mas maraming parusa at digmaan bago makagawa ng bomba? Pagkatapos, paano nila gagamitin ang bomba para itigil ang mga iyon? O mas mabuti bang itigil na lang nila mga parusa at digmaan sa pamamagitan ng pakikipag-usap tungkol dito? Kaya sa tingin ko, alam mo, para sa akin, ang pagpapasimple ng mga kalkulasyon ng Iran tungkol sa nuklear ay isa sa mga bagay na maaring magdulot ng maling akala sa US. Madalas itong ginagamit na argumento ng mga nais makipagdigma sa Iran tulad noon sa Iraq. Patuloy nilang pinilit sirain ang programang nuklear na wala naman. Ngayon, parehong argumento ulit laban sa Iran. Sa tingin ko, kung iba ang pagtingin ng Estados Unidos at sabihing nasa sanggandaan ang mga Iranian na yon. Pinitimbang nila kung dapat bang tahakin ang landas na yon para gumawa ng bomba o hindi. Kung ganun mo iisipin, baka maisip mong pwede nating impluwensyahan ng desisyon nang hindi kailangang makipagdigma. Ano ang kailangan nating gawin parusa at gantimpala na maaaring magbigay ng dahilan sa mga Iranian para talagang makipagkasundo? Halimbawa, kung umabot sa puntong hindi na natatakot ang mga Iranian na atakihin o mapatay ang kanilang mga pinuno anumang araw, at malaya na nilang mailalabas ang ulo nila sa bintana. O kung talagang mabibigay tayo ng ilang insentibong pang-ekonomiya sa Iran, baka magbago ang usapan sa Tehran. Kaya hindi ko sinasabing ito ay kailangan nating pag-isipan ito at magplano, imbes na basta-basta na lang tayong sumugod. Batay lang sa ilang mga palagay. Maari magdulot ito ng isa pang matagal at pangit na digmaan sa gitnang silangan, tulad ng sa Iraq. Matagal nang malinaw ang intensyon ng Iran. May kasunduan tayo noon kay Obama pero tinawag ni Trump yon na pinakamasamang kasunduan. Mukhang maswerte tayo kung makabalik tayo sa kasunduan yon pero wala pa tayong kasiguruhan dahil hinihintay pa ang mga detalye ng posibleng kasunduan mula sa dalawa.
Pero may interesting akong tanong para sa iyo dito, Professor. Kung titingnan mo si Pangulong Trump, paulit-ulit niyang sinasabi na nanalo na talaga ang Estados Unidos sa digmaang ito. At kung ituturing nating tagumpay ang pagbabago ng asal ng Iran, may nagbago ba talaga sa Tehran? Hindi, ang ibig kong sabihin, maintindihan naman kung bakit gusto niyang tawagin itong tagumpay. Ibig kong sabihin, malaki ang politikal na kapalit ng hindi pagkapanalo, lalo na para sa isang lalaking. Mataas ang ego at may sariling pananaw kung paano siya tingnan ng mga Amerikano at mundo. Napakahirap aminin na ito ay hindi tagumpay. Pero kung ililimita mo ang definisyon ng tagumpay, na ang ibig sabihin ay tinamaan ng ating mga bomba ang kanilang mga target. Ibig kong sabihin narinig ko halimbawa na sinasabi ng kalihim ng digmaan, alam mo, nilubog natin ang 3 barko. Ibig sabihin daw, panalo na tayo sa digmaan, pero sarado pa rin ang Strait of Hormuz. Kaya lang, kung isipin mo ito sa mas malawak na paraan, oo, napakalaki ng kakayahan ng Estados Unidos na magdulot ng matinding pinsala, hindi lang sa Iran, kundi sa kahit anong bansa sa mundo. Pero hindi yun pareho sa aktwal na pag-abot sa iyong mga layunin. Ipinahayag ni Pangulong Trump ang ilang mga layunin sa simula, na hindi lang basta tatamaan ng aking mga bomba ang target, kundi ang layunin ay mapatalsik ang rehimeng ito. Isusuko ang programang nuklear ang rehimeng ito at babaguhin ang kanilang pag-uugali. At alam mo, ang Iran ay magiging ibang-iba. Wala siyang natupad kahit isa doon. Kaya sa hindi niya pagtupad sa mga layunin na siya mismong nagtakda sa simula, hindi siya nagwagi. Pagdating sa asal ng Iran, sa ibang paraan hindi, sa iba naman oo, nagbago ito. Una sa lahat, ang pagpatay sa lider ng Iran ay nangangahulugan na may bagong pamunuan sa Iran. At ano ng bagong pamunuan saan man, maging sa isang negosyo o sa isang bansa, ay nangangahulugan na may mga bagong taong kaharap ka. May ilang natira pero sila na ang nagdedesisyon ngayon. Kaya ang bagong henerasyon ng mga commander ng Revolutionary Guard na pumalit ay mas agresibo at mas makidigma kaysa sa mga napatay ng Israel. Samantalang ang nakaraang henerasyon ay pilit iniiwasan, alam mo na, maging mahinahon sa pagtugon sa US. Maniniwala ang bagong henerasyong ito ng tanging paraan para mapigilan ng US ay hindi mata sa mata, kundi ulo kapalit ng mata. Kaya natin nasasaksihan ang ganitong pagiging agresibo sa gulpo laban sa mga kapitbahay at US bases. Kaya ito ang nangyari. Nagkaroon ng pagbabago ng rehimen sa Iran. Pero hindi yung klase na inisip ni Pangulong Trump. At sa pinakapundamental na antas, hindi pa rin nawala ang Islamic Republic. Hindi naman biglang naging kaibigan ng Amerika ang Iran o nagkaroon ng bagong rehimen. Patuloy na problema ng US ang nuclear program nila, kaya nais nila itong talakayin. Nauwi sa pagbibigay ng malaking alas ang US sa Iran, sa anyo ng Strait of Hormuz, na wala ito dati. Na natutunan ng Iran na kaya nitong higpitan ang global na ekonomiya. At sa madaling salita, ay maglatag ng mga kahilingan. At mayroon din itong kakayahan na posibleng makapinsala sa pandaigdigang ekonomiya sa Red Sea sa pamamagitan ng mga kaalyado nito, ang mga Houthi. At wala sa mga ito ang meron ng Iran noon. At ngayon, meron na rin sila noon. Kaya tingin ko, hindi tama ang pag-angkin ng tagumpay. Kaya nga hindi pa rin komportable si Pangulong Trump sa paglagda ng Memorandum of Understanding. Palagi siyang malapit ng pumirma pero umaatras din. Dahil sa uli, ang mismong paglagda ng memorandum ay isang pag-amin na hindi niya talaga nakuha ang ganap na tagumpay sa pamamagitan ng pambobomba sa impapawid o sa pamamagitan ng ekonomikong blockade. Kaya ngayon, kailangan niyang umupo at makipagkasundo sa mga Iranian. Para sa ating mga tagapanood, sa palagay ko pagkatapos magsimula ang digmaan, marami tayong narinig na pangako mula kay Donald Trump, tama? Ganap na pag-aalis ng enriched uranium, pagtigil ng produksyon ng missile, at pagsuporta ng Iran sa ibang grupo sa reyon, pagpapalit ng pamahalaan, kalayaan ng mga Iranian, at walang kondisyong pagsuko. Lahat ng ito ay mga bagay na ipinangako, alam mo, ni Donald Trump. At gaya na nabanggit mo lang, wala ni isa sa mga ito ang tunay na natupad hanggang sa ngayon. Kaya magaling talaga ang US sa pagtamaan ng mga target, diba? Magaling talaga tayo dyan. Pero gaya na sinabi mo, hindi naman ibig sabihin nun na siguradong magre-resulta yun sa tagumpay. Tama yun. Interesante. Gusto kong dumako ng konti sa China. Willing tanong ito, kung naniniwala ang Iran na humihina ang Estados Unidos sa rehiyon,
Magiging dahilan ba ito para lalong lumapit ang Tehran sa China sa umuusbong na multipolar na mundo? Oo. Ibig kong sabihin, kailangan din nating tingnan at sukatin ang kagustuhan ng China para dito. At saka, napakakomplikado ng relasyon ng China sa gitnang silangan. Hindi tulad ng Estados Unidos, ang relasyon nito ay hindi pangunahing nakabatay sa militar o seguridad. Pangunahing nakatuon ang relasyon nito sa enerhiya at ekonomiya. May relasyon at interes ito sa negosyo sa Iran at may negosyo at interes din sa enerhiya sa UAE at Qatar. Ibang motibasyon ng China sa gitnang silangan kumpara sa Amerika. Layunin ng Amerika na ituring ng buong gitnang silangan ang Iran bilang kaaway, makipagtulungan sa Estados Unidos at bumuo ng alyansa kasamang Israel para sa Middle East NATO laban sa Iran. Gusto ng mga China na magkasundo ang Iranian at Arabo para makapagnegosyo sa parehong panig. Kaya nga, ilang taon na ang nakalipas, naging mahalaga ang papel nila sa pagpapanumbalik ng relasyon ng Iran at Saudi Arabia. Tama, kaya ang insentibo nila ay hindi para pigilan ng Iran o udyukan ang mga Arabo na labanan ang Iran. Baliktad na. Kapag magkasundo kayo, mas gaganda ang negosyo natin kaysa ngayon. Ayaw naming mapilitan mamili. Tama? At naglalagay yon ng ilang limitasyon sa kung ano maaaring gawin ng Iran kasama ang China dahil may punto na sasabihin ng mga Chino, hindi namin ibebenta sa inyo ang mga bagay na ito kung gagamitin ninyo laban sa UAE. O hindi namin ibibigay sa inyo ang mga bagay na ito maliban na lang kung gagawin ninyo ang mga bagay na yon. Sa tingin ko, mas lumalakas na ngayon ang motibasyon ng Iran na mapalapit sa China, hindi lang sa ekonomiya, kundi pati sa teknolohiya. Sa isang banda, sinubaybayan din ng Iran ang kakayahang technological na mga kagamitang militar ng China nang ginamit ito ng Pakistan laban sa India. Kaya interesado ang Iran sa mas malalim na pakikipagtulungan sa China. At saka, alam mo, marahil ang gitnang silangan ay isa sa mga bahagi ng mundo kung saan nanginibabaw ang Estados Unidos at ang China ay mas maliit ang presensya, hindi tulad sa halimbawa, Timog Silangang Asya. At ngayon, ang pagbawas ng impluensya ng Estados Unidos ay nagbubukas ng pagkakataon para makapasok ang China. Ibig kong sabihin, kalimutan mo muna ang Iran. Kung ikaw ay nakatira sa isang bansa sa Gulpo, sasabihin mo na, sa loob ng 40 taon, ay nag-invest ako sa relasyon na ito sa Estados Unidos. Bumibili ng mga armas, nagbibigay ng mga base, lahat ng ito, sa pag-aakalang kayang-kaya akong ipagtanggol ng US. Nasaksihan ko na hindi lang ako ipinagtanggol ng presensya ng US dito, kundi nagdala pa sila ng digmaang hindi ko ginusto. Hindi ito digmaan na nilabanan ng US dahil inatake ng Iran ang mga Arabo at ipinagtanggol sila ng US. Pinili ng US at Israel ang digmaan at sila ang nagsimula nito mula sa mga base sa teritoryo ng Arabo, kaya gumanti ang Iran. Kung nasa mga bansang Arabo ka at nagtatanong kung paano maprotektahan ang sarili mo sa hinaharap, anong dapat gawin? Kung di ako makakaasa sa sapat na seguridad mula sa Estados Unidos, baka kailangan kong mag-ingat o maghanda ng alternatibo. Baka kailangan kong ikalat ang aking mga taya. Oo, bibili pa rin ako ng gamit sa US at mapapagamit sa kanila ng mga base. Pero baka kailangan ko ring higpitan ang ugnayang pangseguridad sa China. Kaya tingin ko, mahalaga rin ang kabilang panig. Pakiramdam ko, humina na ang kapit ng Amerika sa mundo ng Arab, lalo na sa mga bansa sa Gulpo. Hindi ko masasabi na nawala na to. Pero alam mo, mas malaki na ngayon ang agwat ng kawalan ng tiwala at mas malaki na rin ang pagkabahala. Malinaw ang matinding galit laban sa Iran dahil sa pag-atake. Ngunit hindi estratehiya para sa seguridad ang galit. Sa huli, itanong mo, paano ko poprotektahan ang bansa ko? Oo, masama at agresibo ang Iran. Paano ko ipagtatanggol ang sarili ko? Sa digmaang ito, napatunayan ng Amerika na hindi ganong, alam mo na, kasiya siya. Kaya kausapin natin ang mga Ruso. Kausapin natin ang mga Chino. Sa tingin ko, siguradong makikinabang din ang China. Mukhang nasagot mo na ang susunod kong tanong pero gusto ko lang balikan dahil mahalaga iyon. Alam mo, gaya na nabanggit mo, sa loob ng mga dekada, malaki ang naging pag-asa ng mga estado sa Gulpo sa mga garantiya ng seguridad mula sa Amerika. Totoo bang binago ng digmaang ito ang pananaw ng Saudi Arabia, UAE at iba pa tungkol sa Iran at Estados Unidos?
Ibig kong sabihin, nakikita mo ba ang sitwasyon dito na posibleng mabawasan ang impluensya ng Estados Unidos sa reyon dahil sa totoo lang, nabunyag na ang buong plano nila? Oo, tingin ko ganon. Sa palagi ko, bawat bansa ay inuunang sariling pambansang interes. Kailangan itong magbigay ng seguridad sa mga mamamayan nito, sa ekonomiya nito, at pangalagaan ng pambansang interes nito. Tinutukoy nito kung sino ang mga kaaway nito, at pagkatapos ay kung ano ang estratehiya nito sa pakikitungo sa mga kaaway na yon. Oo, masasabi mong tinitingnan na ng Saudi Arabia at UAE ang Iran bilang napakadelikadong kalaban o kapitbahay. Dapat na nilang baguhin ang pananaw sa pagharap sa mapanganib na kapitbahay. At kaya naman, balino na ilan sa kanila, hindi lahat. Pero ilan sa kanila ay nagsisikap na maghanap ng paraan kung paano gawing hindi ganong banta sa kanila ang Iran. Ibig kong sabihin, kung hindi mo kayang umasa sa pagtatanggol sa sarili mo, ayaw mo mangyari ang pag-atake. Makikita mo na kahit inatake ng Iran ang gas field ng Qatar sa digmaan, naging mahalaga pa rin ang papel ng Qatar sa pagtatapos ng Memorandum of Understanding na ito. Ngayon, alam na nila na ang kapayapaan sa gitnang silangan ay hindi nangangahulugang digmaan ng Amerika laban sa Iran. Ang kahulugan ng kapayapaan sa gitnang silangan ay kapayapaan sa gitnang silangan. Ang kapayapaan ay nangangahulugan ng mga negosyante mula sa iba't ibang panig ng mundo ay babalik lang sa gulpo kung tiwala silang wala ng digmaan. Kailangan mo ng Memorandum of Understanding o kasunduan. Ganon din ang mga Saudi. Sinuportahan nila ang kasunduan sa pagsuporta sa papel ng Pakistan bilang tagapamagitan. Pati ang UAE, na agresibo sa pagtugon sa pag-atake ng Iran, ay tumawag kay Pangulong Trump para hikayatin siyang wag na muling umatake sa Iran. At dapat mo ipagpatuloy ang Memorandum of Understanding. Kaya wala talaga sa kanila mula pa sa simula ang sumang-ayon sa ideya ng Pangulo na atakihin ang Iran. Ibig kong sabihin, nung unang state visit ni Pangulong Trump sa mga bansa sa Gulpo, matapos siya maging Pangulo, lahat ng tatlong pinakamahalagang leader ng Gulpo sa Saudi Arabia, UAE at Qatar ay sinabi sa kanya na ayaw nila ng digmaan. Na kung may negosyong pagkakakitaan sa Gulpo, kailangang may kapayapaan sa Gulpo. Akala nila, napaniwala nila siya hanggang sinuportahan niya ang pag-atake ng Israel sa Iran noong Hunyo. Mula, nilabi nila siya na huwag makipagdigmaan sa Iran at sumunod siya. Kaya sa simula pa lang, kahit ano pa ang nararamdaman nila tungkol sa Iran, hindi nila inisip na makakabuti sa kanila ang digmaan. Na ang digmaan ay talagang mapapabago sa rehimen. Ang digmaan ay magiging mapanira talaga. Napatunayan silang tama. Nakikitungo sila sa isang tagapagtanggol na di nakikinig. At sinundan ng landas na nagdulot ng malaking pinsala sa ekonomiya ng Gulpo. Ekonomiya ng serbisyo, ekonomiya ng enerhiya, lahat ng yan. Tama ba? At ngayon, wala nang tiwala sa karunungan ng Amerika. Wala na rin ang tiwala na isasalang-alan ng US ang kanilang kapakanan kapag gumagawa ito ng mga desisyon sa rehiyon. Ay ayaw kong sabihin na may handang sagot para sa kanila. Pero ito ay panahon ng pagtatanong. At habang humuhupa ang kaguluhan ng digmaan, sa kanila tunay na maunawaan ang mga nangyari sa loob ng 100 araw na ito. At pagkatapos, kailangan nilang gumuo ng panibagong tsura ng depensa. At ang pakiramdam ko, hindi magkakaroon ng iisang tugon mula sa Gulpo. Ibig kong sabihin, isa sa mga naging bunga ng bigmaan ay ang pananaw na may iisang reyon ng Gulpo na nandoon ang Iran at ang Gulpo. Alam mo, ang GCC ay parang maliit na bersyon ng NATO. Hindi ko iniisip na ito ang magiging realidad sa hinaharap. May ilan na magpapasya ng pinakamainam na paraan para protektahan ang kanilang sarili ay ang magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa Iran. May mga tao na gustong paigtingin ang tindig militar laban sa Iran. May mga tao rin na titingin sa China. May ilan, gaya ng UAE, na mas lalapit sa Israel at Estados Unidos. Kaya bawat isa sa kanila ay magtataya, alam mo na, kung paano nila haharapin ang bagong realidad na dulot ng digmaang ito. Proper Sor, magandang usapan natin. May isa pa akong tanong. Sa tingin ko, nabanggit mo na rin ito, mabilis nating silipin ang 5 taon mula ngayon. Kapag binalikan ng historiador ang 2020, anim tatawagin ba nila ito bilang taon na napigilan ng Iran o simula ng bagong balanse ng kapangyarihan sa gitnang silangan? Sa tingin ko, yung pangalawa. Sa totoo lang, ang gitnang silangan ay nasa bagong balanse ng kapangyarihan mula pa nang umatake ang Hamas sa Israel. Nagumpisa ito na magkakasunod na pangyayari mula sa pag-atake hanggang sa tugon ng Israel. Ang digmaan sa Gaza
pagbagsak ng Hezbollah, pagbabago ng rehimen sa Syria, at dalawang digmaan laban sa Iran ay lubos na nagbago sa mga kalkulasyon ng status quo sa rehiyon. Mabagal ang Estados Unidos sa pagharap sa bagong realidad na ito. Pero ngayon ay talagang hinaharap na nila na may bagong kaayusan na nabubuo. Ang digmaang ito lalo na ay naging sapat na malaki na binago nito ang lahat tungkol sa rehiyon. Pero higit pa doon, Cyrus. Titingnan ng mga historiador ang sandaling ito kung saan binago ng digmaang ito ang pandaigdigang impluensya at katayuan ng Amerika. Halos parang Vietnam moment ito. Halos parang Suez moment para sa Britanya. Sa totoo lang, ano talagang nangyari? Yun ba? Ang Estados Unidos, Sa rurok ng tiwala nito sa sarili sa ilalim ni Trump, na inisip na siya ay 20 talampakan ng taas, ay halos nagdidikta sa mundo na Amerika ang nanghinibabaw sa lahat. Hinarap ang isang dihado at naranasan ang hangganan ng kapangyarihan ng Amerika. Maliban na lang kung lusubin ng Iran. Pero baka wala ring epekto. At kaya may pandigdigang epekto ito, hindi lang epekto sa gitnang silangan. Ibig kong sabihin, nakita na natin itong naipakita sa pagbisita ng Pangulo sa China. Mas kaunti ito kaysa sa inaasahan o pinaghandaang mangyari. Literal na umalis siya na wala talagang nakuha maliban sa napagsabihan tungkol sa Taiwan, sa totoo lang. Ibig kong sabihin, yun talaga ang pangunahing mensaheng lumabas doon. O yung matinding dagok na tinanggap ng pandaigdigang ekonomiya ang siyang magiging sentro ng usapan. Aabutin pa ng panahon bago makita ng mga negosyo, mga bansa at iba pa kung paano sila naapektuhan ng digmaang ito. sa tingin ko, Malalagay sa panganib ang impluensya, prestiyo at estratehikong posisyon ng Amerika dahil sa resulta ng digmaang ito. Makikitang hindi ganon katalino ang US sa pandaigdigang pamamahala. At hindi rin mahusay sa pagtupad ng mga estratehikong layunin nito. At ang mga kaibigan at kaaway ng mga bansa ay magbabago na kanilang mga kalkulasyon tungkol sa kung ano ang posible at kung ano ang hindi posible. Sa 5 taon, makikita natin ang digmaang ito bilang mahalagang sandali para sa mundo, mabuti man o masama. Well, Professor, ito ay naging isang napaka-kapanapanabik na panayam. Talagang gusto ko magpasalamat sa iyo sa iyong kamangha-manghang mga pananaw at sa iyong oras. Sigurado akong magugustuhan ito ng mga panauhin. Saan po namin makikita ang iba niyong mga gawa at paano po namin kayo masusundan sa social media. Ilalagay namin lahat ng mga link na yan, pero pakiusap, sabihin niyo po sa aming mga tagapakinig kung paano pa namin kayo masusundan. Ako po ay nasa X at Instagram bilang Vali Nasser. Alam nyo, doon ko rin ipinopost lahat ng aking mga gawa, panayam at mga publikasyon. At madali rin sila makita kung hanapin ninyo sa internet. At malinaw naman, Tulad ng sabi mo, ang bago kong libro na Grand Strategy ng Iran ay tumatalakay sa maraming temang nabanggit natin. oo, marami na nagrekomenda sa akin ng librong ito. Para sa akin, ito na siguro ang pinakamahusay na librong mababasa tungkol sa Iran ngayon. Binabati kita sa tagumpay ng libro. Mga kaibigan, ilalagay namin ang mga link sa lahat ng publikasyon ni Professor Nasser para masundan ninyo siya. Ako si Cyrus, salamat sa oras ninyong ibinigay sa amin dito sa YouTube. Sana magkita tayo ulit sa susunod na panayam.